Ay, magandang araw, magandang gabi sa lahat. Guys, pakinggan natin itong pag-amin ni Kalingap Dan. No? Si Kalingap Dan hindi na rin siya makapagpigil. Hindi niya na maitago yung kanyang naramdaman na mayroon pala siyang tampo, no? Sa kanyang pinsan. So ito guys, panoorin natin yung kanilang pinag-usapan. So ito na po. Ikaw. Ako straight to the point na. Mention rin ng pangalan. Ha? Oh. Okay lang. Mention? Oo. Oh, ikaw. Nagtampo ka na ba kay Kalingap Rab? Ako? Ako sasagot rin ako dyan. Ako? Be honest lang. Shot na lang kayo. Takot rin. Oh, syumat ka Hindi na. naman sa takot. Ayokong pagpiestahan tayo ng reactors. Alam mo guys, tama din yung decision sana ni Kalingap Dan no, na wag nang sumagot kasi nga talagang gagawan ito ng reaksyon ng mga reactors. Kaso nga lang, mukhang tina-challenge siya, no? Ng kanyang partner na sumagot. Ang sabi nga, takot daw siya. So, kapilitan si Kalingap Dan na magsalita. Tapos Shot pag... ka na lang. Yung tawag ng CJ. Hindi, kanina pa eh. Ay, taas. Parang grabe mo yun. Eto na lang sasagutin ko. Oo. Pero hanggang doon lang. Okay. Nagkaroon tayo ng tampo, pero hanggang doon lang. Yun, so nagkaroon daw siya ng tampo hanggang doon lang. Walang sama ng loob, tampo lang. Okay. Yun, ganun lang. Oh, i-shot mo na yan. Gusto niya lang rin uminom. Ang taas! Uy, ubusin mo yan. I-shot mo yan. O, ikaw na. Sagutin mo na yung tanong ni Jerry. Ako, iinom lang din ako. Wow! On the rocks to, guys. So, meron. Iinom ako. Guys, si Hana, mas minabuti niyang uminom kaysa sumagot. So, mukhang ayaw ni Hana na magawa siya ng reaction, no, ng mga reactors ng Kalingap. Mas pinili niyang uminom kaysa sumagot. Basta, pagka uminom, pwedeng sumagot, pwedeng Oh, hindi. cheers! So, para mga safe, pang ano. Cheers! So, ako na. Yes. Sasagutin ko Baka na. uminom ka din, ha? Hindi ako iinom. Oo, nagtampo ako, pero hindi para sa sarili ko. Nagtampo ako para kay Dan. Bakit? Dahil, syempre, iinom na lang ako. Oh, paano yan? Nakikita mo. On the rocks ka? Hindi, oh. kasi Kasi parang kasama mo ako, ganon. napapansin ko lang na parang nagtatampo ako para kay Dan kasi napapansin ko lang yung the way na yung treatment niya sa'yo tsaka sa treatment sa iba. Parang may pagkaiba ng konti. Question mark. Yun lang. Hayaan mo na yan. Pero syempre, yun lang yung observe ko. Pero iba pa rin, syempre, ikaw pa rin yung makakaramdam nun kasi kayo yung may mas malalim na pagsasama. Observation ko lang yun sa buong pagsasama na. Next question. Napainom mo. Ikaw na. Panunok? Okay. O, ito na lang. So dito guys, no, sa sinabi ni Jenny, mukhang napapansin daw niya na iba yung treatment, no? Ang tinutukoy niya dito guys, si Kalingap Rab, no? Na iba yung pagkikitungo ni Kalingap Rab sa iba din yun kay Kalingap Dan. So parang gano'n yung kanyang obserbasyon. Kayo guys, kayo mga viewers, comment kayo dyan sa baba. Ano ba ang inyong obserbasyon? Ano ba ang inyong opinion? Ano ba ang inyong nakikita? No, bakit sa ganitong pagkakataon, nalaman natin na may tampo pala, no, si Kalingap Dan. Ang tanong, ano kaya ang reaksyon ni Kalingap Rab dito guys? No? Ano ang reaksyon ni Kalingap Rab kapag napanood niya itong binanggit or inilabas ni Kalingap Dan, no? At saka itong partner ni Kalingap Dan? Ikaw, sa'yo. Tanong ko to sa'yo. Oh. Taray. May pinagsisiyan ka ba na yung tipong sa akin ka or no choice ka lang yata kasi sa akin ka yung parang
after yung pumanig, parang sumama ka sa akin until hanggang dito. Pero ngayon, mababa ka ngayon. Yung views mo unlike dati. So, may pinagsisisihan ka ba doon? Wala. Kasi kung ano man din yung meron kami ngayon or na-save namin, dahil din naman yun sa pagpunta namin sa diet. And nung, syempre, yung pagpunta ko rin sa side mo, syempre, ikaw yung kapatid ko, tapos si Kuya Brooks, tatay ko. So, syempre, automatic naman yun sa side nyo at matubang din ako. So, hindi naman issue sa akin na pumunta ng diet, tas iiwan ko lahat ng merong opportunities ako dito at nag-try doon kasi okay din naman yung kinalabasan. And di naman natin talaga masasabi yung takbo ng buhay eh. So kung ano man yung nangyari sa atin ngayon, wala naman may gusto nun, nangyari lang talaga yun, and nasa sa atin na yung kung paano natin i-handle ngayon. So wala akong pinagsisisihan. Okay. So, sa'yo lang naman yung tanong kasi labas naman si Jenny. Next. O, ikaw na, tanong mo na. Wala, sagutin mo. Pwede ko rin naman Sasagutin ko. O may pinagsisihan ka ba na pumunta ka ng diet at iniwan mo din yung mga opportunities mo dito noon? Hindi, wala kasi isipin mo, nagstay ako 4 na taon dun, di ba? Lahat naman ng na-accomplish ko doon, lahat ng nagkaroon ako sa ngayon, syempre dahil yan sa Kalingap, di ba? Hindi natin makakalimutan paano natin nakuha. Lagi tayong magpapasalamat sa mga yan, kay Kalingap Being Rab, grateful pa rin. Kuya Bal, Tita Edna. Sobrang grateful tayo sa lahat. Pero syempre, hindi lahat mga nangyayari sa buhay na pinagdadaanan natin. Medyo nagbabago din. May mga parang din, dumadaan din yung mga yun at hanggang ngayon, ibang sitwasyon na tayo ngayon. So, wala naman ako pinagsisisihan. Medyo nalulungkot lang ako sa mga nangyayari. Pero, still grateful pa rin ako. Yun. Yes. Okay. Oh, sino na? Ano tanong mo sa akin? Hindi, wala na. Ikaw naman tatanong. Ikaw, kung may pinagsisihan mo ba na sumama ka ng Manila, iniwan mo yung buhay mo doon sa diet? Labo. Oo. Iba naman ang buhay mo, hindi ka naman part sa amin, di ba? Negosyante. Sabi, ako wala talaga actually. Kasi alam yan ni Dan na halos balik-balik ako dito sa Manila. And yung family ko kasi tulad, di ba, kahit pa paano yung mga nakakanood, aware yung family ko na nag-i-stay talaga ako Manila. Tsaka actually parang halos dito na yata kami mabubuo sa Manila eh. Kasi pa-college na sila Cheska, sila tas si Daddy may communication na sila nung bunsong kapatid. Kaya mas ginaganahan lagi magpa-Manila si Daddy. So yun pa rin. Pero hindi ko ramdam na malayo ako sa pamilya ko kasi May family ka rin dito eh. di dahil sa may family ako dito, kahit naman nasa labo ako nun before, nung hindi pa tayo magkakasama, hindi rin kami nagkakakitaan. Nagte-text-text lang kami kung kakausapin ako personal ni Daddy. Pero usually, minsan sa isang araw, di ko nakikitaan yun ni Daddy. Kahit si James, ganyan. So, parang wala rin. Parang wala lang bago. Yun. Next, ako na no. So, kay Jenny muna. Okay. Anong gusto mo sabihin sa mga taong nanggamit lang sa'yo o tinalikuran ka nung wala ka ng pakinabang sa kanila, kung meron man? Gusto kong sabihin na thank you kasi nang dahil sa kanila natuto ako na parang kumbaga nauntog ako na hindi lahat ng mga nakakasalamuha mo or yung pinagkakatiwalaan mo is andyan pa rin para sa'yo. Minsan kasi, nagiging mabait lang sila or parang, yun nga, na nagiging nakadikit siya sa'yo dahil meron ka. Kaya parang sila yung naging dahilan kung bakit natuto ako at bakit naging aware na ako sa mga pwede kong makasalamuha. Yun lang. So, keep it up, guys. Ikaw? Ano gusto kong sabihin sa mga taong nanggamit? Nanggamit sa'yo o tinalikuran ka nung wala ka ng pakinabang sa kanila? Hindi ko alam kung talagang nanggamit talaga, di ba? Baka nagkataon lang na tayo Pwede ba naging... syumat kahit ano? Wow. Na-stress? Baka kasi, di ba? Parang tayo na yung naging way na nagkaroon sila ng meron sila ngayon. So, hindi ko alam kung ginamit, di ba, ng word na ginamit. Pero, anong masasabi ko sa kanila, ganon. Or yung mga taong tinalikuran ka nung wala ka ng pakinabang sa kanila? Ito na lang, thank you nung nandyan ako sa peak na medyo mataas tayo, na lahat kayo sumuporta sa akin. Salamat, naramdaman ko yung pagsuporta nyo na lagi kayong Kalingap na, asan ka? kayo pa yung nagchat-chat, sama ko sa'yo, punta ako dyan.
picture tayo, uy, vlog kita, interviewin kita. Sobrang thank you kasi true. at least paano na-experience ko na Nakatulong din yun. nakatulong din naman ako sa inyo kasi nandun yung supporters ko noon before na nagsusuporta sa inyo kasi na-vlog nyo ako. Kaya thankful din ako na nakatulong ako sa inyo. Kaso, ang masaklap lang, nung nawala rin sila. Na bigla na lang, Yung tulong na nabigay mo sa kanila, hindi binalik akala mo, ano na lang, yung tipong ayaw ka nilang makita sa kanila kasi baka i-bash sila. Yung tipong akala mo susuporta sa'yo pero mas sinuporta pa yung kabila. Oo. Na akala mo, wala silang alam. oo, yung parang hindi ka, walang suportang natanggap ako nung nangyari yun. So parang iniwan ako lahat sa ere. Alam mo, Kalingap, na normal yun, Pag nasa social media ka kasi, hindi mo alam talaga. Sa ngayon, okay. Sa sunod na araw, hindi na. So, ganun no? Sa social media, walang permanente talaga. Wala. Kagaya nga ng sinabi mo kanina na dati, di ba, ang daming magpapicture sa'yo, ang daming mag-interview sa'yo, pero ngayon, ang pakiramdam mo, wala na sila. Kumbaga, iniwan ka. Normal. No? So, guys, dito lang tayo magtatapos. Sa mga gustong manood, panoorin nyo na lang po. Sa mga viewers po, comment kayo dyan sa baba. Huwag na po tayo mambas, no? Mag-comment lang tayo. No? Ako nahihinayang lang din ako dahil nga kung nandito lang si Kalingap Dan sa Dait, ang ganda ng kanyang channel no? Kahit sabihin dumana siya ng mga pagsubok. Pero kung andito siya sa Dait, yung kanyang charity works, okay naman ang views no? 20,000, 30,000. Malaki yun, no? Malaki na po yun. Sayang lang at napamanila siya. Gano'n naman talaga, Kalingap Dan, kapag lumayo ka dito, sabi nga nung iba, kapag mo mayroon sa Dait, kasi kapag lumayo ka dito sa Dait, sigurado, lagapak ang views mo. At ito nga yung naranasan ni Kalingap Dan. Pero, pag bumalik ka naman sa Dait, babalik ang mga viewers mo yung mga sumusuporta sa'yo. Siguro lang, Kalingap Dan, na lakasan mo yung loob mo. Nandito lang naman ang Team Kalingap, no? Si Kuya Bal, si Kalingap Rab, kami, no? Andito lang. So, ganun lang siguro, no? Basta tibayan mo lang yung loob mo. Basta pag nasa social media ka, walang permanente. So yan na po guys, sa ating reaction sa araw na ito. Shoutout po sa lahat.